Hello, magandang araw mga kababayan. So, isa ito sa mga videos na gusto ko reakan before eh. Ito ay episode ng KMJS during nung pandemic. 'Di ba? So, ito yung video mga kababayan ko. Panoorin nga natin. Ang title ng video nito ay Kapuso mo Jessica. So, call center employees na naka-quarantine sa isang hotel sa Cebu. So, panoorin natin to. Sa mga unang buwan ng pandemya, isa ang Cebu sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19. Para makaiwas sa hawaan, nagpasya ang ilang mga kumpanya na wag munang pauwiin sa kanya-kanyang bahay ang mga empleyado. Pero pakiramdam naman ng mga empleyado, mas hindi sila ligtas sa kanilang quarantine hotel. A strict home quarantine shall be observed in all households. Makilang po tayo. Nasa ilalim na rin ang enhanced community quarantine ang buong Cebu. Tapos ito, tawag dito. Babanatan nila ng drama. Skeletal workforce yun, so kailangan kaming in-house sa hotel. Bawal yung commute. Staycation! Pak! Gino, kukunin mo ba yung card mo? Dami namang nito, yung mismong paranormal na. Excited kami kasi nga first time nga sa hotel na nga kami magsistay while working. Parang naka-vacation ka lang. Pero ang pagkamangha nila sa hotel, unti-unting napalitan ng pagkabahala. Narinig na namin sa group chats namin, marami daw kababalaghan na nagaganap sa isang hotel. Sabi ng mga ibang ahente na may boses bata, tumatawa sa labas. Ninalaman ako ng dilim doon, hindi mo ma-explain eh. Maliit lang yung hallway, ang tagal mo makaabot doon sa room mo. Ano yun? Wala yun. Anong Nasa time sa'yo? na yun, wala yung roommate ko andun sa baba. Ako lang yung naunang umakyat. Dapat vinidyohan mo, men. Ito, naalala ko to. Yung may footprint na yan. Magsishake pa sana ako. Doon na nag-start mag-moist. Pa-wipe ko sana yung mirror, kaso nakita ko yung mga footprint. Yun, na video ko. Dito ako hindi naniniwala talaga, promise. Dito ako hindi naniniwala. Iba yung footprints ng tao ito, lalo na to, masyado to, men. Masyado to. May paabang ganyan. Halatang kamay yan na ginanyan eh. 'Di ba? Ginagawa din namin yan sa blackboard nung high school kami. Nakikita nyo ba? Ang laki naman ng pagka-footprint nito, ang ganyan oh. Tapos ito ha, tinan nyo mga men. Ano to eh? Ganyan yan eh. Kamay yan na ginanyan oh. Subukan nyo, may bathroom mirror ba kayo? Kaya nyo gawin yan. Tapos pag nag-moist, tapos, men, tinan nyo ha, fake to. Ang haba naman ng ano nyan.
ng daliri niyan. Ayan o, ayan yung daliri, di ba? From here, dito yung mismong, foot. Kamay yan. Tsaka, ito weird pa yung posisyon. Ano yun, naglalakad na nakaganyan? Yung dyan? Spider-Man, yung multo mo? Hindi, ano lang yan. Ganyan lang yan. Dito na nga lang, obvious na obvious, ang laki oh. Ang laki. Diba? Ayan oh. Ano yan eh. Ginanyan niya na kamay eh. Hindi ako naniniwala dyan, men. Hindi kayo, naniniwala kayo na footprint yan? Daming pwedeng paglagyan ng footprint, yung mga tile sa baba, sa mirror pa. Come on. Diba? Ginawa mo lang yan, ano ba? Tingnan natin yung live chat nga. May live chat bang papakita dito? Hindi ako naniniwala doon sa footprint na yun eh. Yung vibe ng hotel, mabigat na sa feeling. Papasok ka sa room mo, parang may sumusunod. Gusto ko yung mga real footage. Hindi ako yung sis. May kumatok na dito sa door ko. Akala ko ikaw. Yung mismong video footage. Ayoko ng mga reenactment na ganyan. The Sandbox, ladies and gentlemen. This is like a game very... Masyado naman to. Gigokoy ko ungo. Gigokoy ko bata. Si ungo ba si bata wa man. Awa oh. Kapoy sa katog uy. Nung araw Ayan. So, ako raw sa parang sa room, kaya akong roommate nag-duty pa. Nung araw na nag-video ako, nadinig akong batang umiiyak. And just, wait. Naghinak. She closed the door. Wait. Naghinak siya. Close the door, guys. No one is here. Oh my God, bye guys. Parang naghahanap siya ng aruga ng Hindi ako satisfied do sa ano niya eh. Bakit hindi mo tiningnan yung shower area? 'Di ba? Tingnan mo ha. May naririnig siyang iyak Nag-video siya kasi may naririnig siyang iyak. So, ako raw sa parang sa room. Ako lang mag-isa sa room daw. Nung araw na nag-video. Tama ha. Parang sa room. Magulo itong bed na to. Kaya akong roommate. Then magulo din itong bed na to. So mag-isa lang daw siya sa room. Ano 'yun? Hindi nag-ayos ng bed yung kasama mo. Diba? Nung araw na nag-video ako, nadinig akong batang umiiyak. Diba? Then ito, kaduda-duda dito, hindi mo tiningnan yung shower area eh. Naginak. Hindi niya masyadong tiningnan yung shower area eh. Tingnan mo ha. Satisfied kayo na ganyan lang ang tingin niya sa shower area? Pero itong may bandang toilet, inano niya, sinilip niya. Close the door, guys. Diba yung shower area hindi niya talaga tinitingnan. Paatras pa siyang umano. Parang naghahanap siya ng aruga ng isang nanay. Kasi based lang sa video. Pero
Pero hindi lang daw bata Hindi ako naniniwala. ang paparamdam sa floor. Di mano, meron pa raw itong mga kasama. Yung multo na kasama ko sa room, parang maarte, parang babae. Madalas po na parang binubuksan nila yung sink, naghuhugas ba sila ng kamay. Na-video mo ate? Laro. Video! Parang may narinig ako yapak. Takot ako, slow pace lang talaga. Tag, tag, tag. Parang Ito yung ano, ito yung nakakita ba ng, ay hindi siya yung may footprint sa salamin, ibang ay, mabigat, hina maglakad, nagdadrag ng yapak niya. Parang kumpulsyon namin, parang pamilya sila. Nag-stay sila sa iba't ibang room. The way sila na magparamdam, iba-iba. Kay Gino, medyo violent. Yung sa kabila, bata. Yung sa akin, Pagkakataon din daw na nagiging bayolente. Yung video, yung footage, puro kwento yan eh. Power ko, may naririnig akong boses ng bata sa likod ko. Doon na bata sa aking braso. Bigla na niya akong sinaktan. Ay, wala. Gusto mo nang umuwi, pero Feeling ko, ano yun eh, explainable yung magagawa sugat kasi eh. need mo din ng job. Wala. Doon ako nagtataka, bakit sa aming tatlo, dalawa lang kami, walang ilaw. Nga naman may kurente dire. Nga akong mga kauban na Tumawag ako sa front desk. Sabi nila, wala namang blackout. Binaklas, nakita nila may gumalaw sa cord. Sabay kami nagsabi na kapag malapit na dito sa atin yung yapak, mag-open tayo ng door. Buksan natin ang pinto, sabay-sabay. Kerry? 1, 2, Walang tao. nagagalit sila kasi feeling nila permanent na kami. Feeling ko parang pinaparamdam lang niya na pwede ko rin ma-experience na magkaroon ng isang kapatid. Kasi isang anak lang ako, takan pala. Doon yung family bonds, Hindi naman siya individual ay kulang sa tulog, nagkakaroon ng mga hallucination. Oh, pwede yun, pwede. Hindi naman siya edited video. Naisip ko yung parang baka galing sa labas. Possible dun siya sa exhaust siya nanggagaling talaga. I don't really think may entity. Ako din. Possible siyang ginawa lang siya ng tao. Kung ayaw mo maniwala, it's my experience. Before kami matulog, talagang nagpe-pray kami. Pinapa sa Diyos. Diba? Pangyayari. Yan yung mga dahilan ng ano eh. Doon sa footprint di ako naniniwala doon eh. Diba? Naniniwala ba kayo doon sa footprint? Yung ganon-ganon. Anyway, next video tayo men. Next video. So ito, next video ng KMJS. Ito namang untitled Kapuso Mo Jessica So Bisita, a film by Gabi ng Lagim 5. So panoorin natin to. Ako si Dindo Ramos, pinsan ko si Raymond. At ako yung isa sa mga official photographer nila. Paglakad ko sa altar, kinakabahan talaga ako noon. Actually, parang hindi ko nakikita yung mga nasa gilid ko. Nakikita ko lang yung sa unahan, yung nilalakaran ko. Mag-iingat ako kasi nga buntis ako noon. Parang ito yata yung nag-viral na may nag-react dito. Dito sa video na to, men. Ano ba nangyari dito? Pero ang hindi alam na kinakasal na
malakas sa aking pakiramdam. Sabi nila may third eye dahil pagka pupunta ko sa mga lugar na lalong bago sa akin, malakas ang aking pakiramdam sa mga ganyan. Wala naman akong na-notice na hindi ko kakilala dun sa crowd kasi yung mga in-invite pala namin, I mean, close friends, family. Sakit ang ngipin ko. Fuck. Kailangan talaga may ganyan-ganyan eh, no? Yung magpipirmahan sila ng ng kanilang vows. Unang kinunan ko si Raymond. Cut to the chase na, yung mismong Walang nakaupo siya mismo. Pati pag silip ko sa camera, walang tao talaga. Makikita mo lang yun, parang 2 tao lang yung napansin ko doon. May ganyan-ganyan pa, men? Doon na tayo mismo sa, After a few days ng kasal nila, chinek ko yung mga kinunan ko. Tapos makita ko doon, oy, bakit meron ganito? Kailangan talaga nandun sa bahay niya, Masyadong OA to, kay MJS. Wag ganito. Ano yung nakita? Bihira. Dami namang nito. Labutan ako. Sabi ko, Raymond, parang may So, yan. Parang... Hindi, kayo ba? Anong tingin nyo dyan yung nasa likod na yan? Nakabelo daw eh. Dapat may iba pang picture. Tingnan natin yung ibang picture. Kung nandun yan yung ibang picture. Kasal mo. Naka-gown siya. Parang golden yellow yung kanyang suot. Natakot ako, syempre. Sino to? Wala akong nakitang naka-veil nun bukod sa aking asawa. Sa side na yun is, mga nakaupo nun is yung mga bridesmaid. Ako mismo, hands-on kami mag-asawa na alam namin yung design. Oo, pero yung ibang... Wala kasing ibang footage eh. Kasi parang first time ko lang makakita ng ganun sa picture. Anong meron? Ba't sa araw pa ng kasal ko may nagpakita ng ganito? Ang daming palabok ng Tututol. Pinangakuan sa kanila ng kasal. Bago kami... Simon Carlo at manugang ko si Mary Grace. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n ang pakiramdam ko. Parang nangangalisag ang balahibo ko. Iba na yung nararamdaman ko eh. Parang... Tingnan natin expert ng yung mga ganyan-ganyan pa na wala namang kinalaman dun sa ibang picture naman. St. Polycarp Church. Dito kami sa side na to, doon sa may bandang unahan, doon kami pinapwesto ng photographer namin. Ako po si Christian Pascual Gana. Ako po ang nakakatandang kapatid ni Mary Grace. Kinuha po ko nung kapatid kong babae na si Mary Grace na kunin na akong ninong ng kanyang anak. Kaya nung time na bininyagan, natuwa po ako. Daming palabok nilang Ayun. Anong naging problem dyan? Ay, may dumaan. Kinuha ng picture nung binuhat namin yung inaanak ko po na pamangking ko. Bawat po ninong, ninang, dito po nakapila. Ako nga pala si Lars Laurel, videographer nung binyag ni Lila. Malapit kami dun sa Subskin, malapit ako.
So parang halimbawa, kung may dadaan dun sa na tao, pupunta sa likod ko yun, hindi dun sa gitna. After 1 month namin nakuha yung copy namin. Nung unang panood ko, wala naman akong napansin. Pinlay ko ulit. Tapos may napansin ako na parang something na gumanon lang. Nakita ko yung mukha ng babae. Hindi, alam ko parang vendor lang to men eh. Tapos, dyaryo yung, something like that, Yung sinasabi na imposible na walang dumaan sa harap ko. Kasi photographer ka eh. Ang focus mo lang, yung camera mo, pati yung, or videographer ka, or kung ano ka pa man, ang focus mo lang, yung camera mo, pati yung subject mo. May dumaan man dyan, makakalimutan mo na. 'Di ba? Hindi mo naman all the time ang focus mo kung may dadaan sa'yo o yung harap mo eh. Ito parang, lang to, plain daan lang yan. Anong babae, matanda siya, nakatagilid siya, pero yung pag tinitigan mo yung picture, wala siyang mata, parang itim. Kaya medyo natakot din ako. Parang hindi ko rin maipaliwanag kung ano eh. Nag-alinlangan ako kung ano ba yun o ano. Sa simbahan na to, nakunan yung sa binyag ng anak ko, yung sa video. Actually, kanina pa ako kinikilabutan. Hindi ko alam. Parang yung kilabot ko dito sa batok ko. Sa likod ko, kanina ko pa nararamdaman. Dito sa simbahan, din nandiyan ako, nanonood ako ng interview. Meron talaga. Parang umaangat lang tong mga sa skin ko. Parang may something na parang umaangat siya dito. Parang yung skin mo nadodoble. Goosebumps yun. Kung tititigang mabuti, ang di manoy bisita sa kasal at sa binyag, parehong matandang babae at parehas din na nakabelo. Iisa nga lang kaya itong kaluluwa. Simulan natin ang investigasyon. Yeah, investigation na daw. Kung saan ito na... Just imagine, 30 minutes, tapos ang dami nilang mga drama na mga gumagapang-gapang na white lady o... Ako ay si Alberto Gattuso. Bihira. 15 taon na akong nagsisilbi dito sa simbahan bilang lay minister at hepe de turno ng Adorasyon Nocturna Pilipina. Ang simbahang ito ay ipinangalan kay Saint Polycarp at kinonstruct ito noong 1763 natapos noong 1771. Ito ay panahon pa ng mga Franciscano noon na binuo. Ang mga gumawa dito ay mga dayo din na hindi naman mga taga rito. Sa history nito ay naglingkod din dito si Father Mariano Gomez. Isa siya doon sa Gombursa. Katunayan ay meron ditong isang kampana na siya mismo ang nagpagawa noong 1935, kaya nagkaroon din dito ng pag-aalsa ang mga taga rito. No? Naghimagsik laban sa pamahalaan, yun ang tinatawag na sakdalista. Doon na tayo sa doon sa mismong... Ginagamit pa noong araw. Hindi ka pwedeng pumasok sa simbahan noong araw nang wala kang belo. Si Jade Martin, Si Jade Martin yung Sagradong lugar pero may mga ganito. Mas marami pa sagradong lugar na mas nakakatakot pa kasi maraming mga spirits na nag-o-hope na baka sakali sa paglalagyan nila sa simbahan, mahanap nila yung liwanag na hinahanap nila. Sila yung mga namatay nung panahon. Na-interview na ako nito ni Ma'am Jade Martin. Search nyo video namin dalawa ni Ma'am Jade Martin. Yung pinag-usapan namin si Jay Costura. Hindi pa rin nakaka-move on until now. Paraan nila yun ang pagpapapansin, yung paglitaw sa mga video, sa mga pictures. Para tayo ma-curious, alamin natin sino ba sila, ano bang kailangan nila. Baka sakali, pag nalaman natin kung anong kailangan nila, may ipagdasal natin sila. Sigurado ako na... Hindi, ako kasi, kung tatanungin mo ko, halimbawa, mukha ba siyang nakabelo na bride? Oo. Kaya lang, sana, siguro naman sa dinami-dami ng picture na nakunan dito sa dito sa kasal na to. Sana may comparison tayo. Halimbawa, next picture, wala na. O yung tandaan nyo to tong mga bulaklak na to, ano ba talaga yung nasa tabi niyan? Para ma-determine natin kung ano, baka merong may mas malinaw dyan. Hindi to inedit. Bakit ko naman tatakutin? Hindi, ipakita mo muna. Oo, hindi niya inedit yan, pero ipakita mo yung ibang
pictures. Doon sa angulo na yon. Or kahit basta doon sa pwesto na yon para ma-determine natin. Kasi mahirap yun, ipapakita mo, isang picture lang. Nagigets nyo ba ako? Photographer ka, I'm so sure, bawat anggulo niya nakunan mo. Yan lang yung nagmukhang parang bride. Pero dapat ipakita mo ibang, ibang picture. Marami na ako nakita litrato na dinadala dito sa programa ninyo na yung iba sinasabi ko dito okay. Ito, mukhang hindi dito okay. Unless na malinis pagka singit sa litrato. Sisingit kasi tayo ng litrato sa pinapatong natin sa ibang litrato. Hindi naman retoke yan eh. Namimiss nila yung point namimiss nila yung point na hindi siya retoke. May ibang explanation diyan. Huwag tayo mag-focus kung ang picture ay retoke o hindi. Mag-focus tayo ano ba yan para malaman natin kung ano ba talaga yan. 'Di ba? Ito sa edges kung meron pa tayong nakita na parang si kuya naman na wala ko nakita dito. Sino kaya ang matandang babae? Tanong na ko kan. Kasi si Ate Juliet, mahal na mahal si Grace. Pero kung hanggang ngayon ay sinusubay yung matanda. Nabubuhay pa si Ate. Magpapakita yung matanda. Ano ba to? Sabi, yan ang mag-aalgan sa akin kasi siya lang ang talagang kasama ko sa bahay sa araw-araw. So lola? Lola ba? Pinag-aral niya. Kasuwari ko, pagka merong okasyon na agad. Ang layo naman sa mukha nung lola. Napadaan lang to. Pero yung lola mo, pupunta doon, nakabelo na parang siya yung ikakasal. Ano yung crush yung groom? Siya yung ikakasal. Feeling ko ito I'm so sorry po. Pero feeling ko itong part na to parang pinilit lang na magkaroon ng istorya yung nakita eh. 'Di ba? Andi rin siya sa tabi niya. Ako. Yung parang turing ko na talaga sa lola. Tsaka ang taba ng lola mo, men. Hindi ganun. Year height. Forward na natin. Wala na? Mag-a-add ba? Ay, sko. Mag-a-add nga. Disneyland. Ito investigation ni Ma'am Jade Martin. Napagod na ako kasi nga buntis ako noon. Nabilis ako mapagod. Kaya feeling ko, siya rin yun na gusto niyang ma-witness yung Lola mo nakabelo, men, na nakagaw na pang kasal. Pasok ko. Si Ma'am Jade Martin mag-investigate. So dito siya madalas umupo. Tandaan niyo si Ma'am Jade Martin, patay na yan Wala na yan si Ma'am Jade Martin. Para naramdaman ko lang yung characteristic ng matanda. Fit siya saka medyo may pagka-overprotective. Naramdaman ko lang yung ugali niya. Kumakain kayo, anong posisyon niya? Ito lang sa part na to parang may nakaupong babae. Certain ang spirit ng lola mo andito pa. So kung gusto nyo siyang move on na ng mas madali, hindi naman kailangan maging psychic para makipag-usap sa kanya. The best way to communicate is to talk to her coming from your heart. Kahit sa isip lang or kahit... Paano nalaman na nandun pa yung lola? Ano yung naging Ma'am Jade Martin? Ma'am Jade Martin, wag mo kumultuhin Paano nalaman na nandun pa yung lola? Bigyan nyo na siya ng assurance na okay na kayo at pwede na siya magpahinga. Pero kapag ka ba nandito kayo, nararamdaman niyo pa yung presence niya kasi may nararamdaman akong presence Opo. Kasi po madalas po dito siya talaga naghuhugas ng pinggan, ganyan po, nagluluto. Kaninang room ito? Sa kuya ko po. Wala na po. Ginagawa na lang pong tambakan. Kasi pag-akyat natin may dumaan.
value sa mga gamit na mahal niya. So as much as possible, gusto niya na iniingatan lahat ng mga gamit na yon. If ever mahanap niyo yung wedding gown o baka magkaroon kayo ng idea kung nasaan na, baka pwedeng i-preserve ninyo. Ang kwento sa akin, panoorin niyo yung vlog ni Ma'am Jade Martin. I don't know kung nanonood si Sir Ed Caluwag, ang kwento sa akin ni Ma'am Jade Martin noon dati. Pwede ba pagkwento dito? Hindi, at least sa LS naman namin na pagkwentuhan yun eh. Yung mga producer daw ng GMA, daw, ayon kay Ma'am Jade Martin, tinuturuan daw siya na may sabihin kahit hindi naman daw niya nararamdaman. Yun lang ang sasabihin ko. Panoorin niyo yung collab namin dalawa ni Ma'am Jade Martin noon sa channel ni Ma'am Jade Martin. Na sabi niya yan doon. I-type niyo sa Bungo TV Jade Martin. Ano yun nyo? Kaya nga siya nagpapakita sa inyo. Binibigyan ka lang niya ng paalala tungkol sa buhay. Mataba yung lola mo, men. Kaya ang lola mo masyado mapagbantay. Family nyo. Blurred yung itsura. Ito. Dumaan talaga sa tapat ng camera. Pag tinignan ito, blurred yung itsura ng tumawid. Doon yung mga video symptoms natin, simptoma na patong yung video natin. Pag nag-zoom in tayo dito sa portion na to, medyo may pagka-green ng konti. Gumagamit tayo ng tinatawag natin chroma screen o green. Edited. Yung dulo ng video dito kung saan nagsiseparate dito sa dulo ng belo niya at yung pader sa likod ay naka-blur rin dito. At masyadong parang naka-crop siya dito sa side. Maaring kitang-kita yung pagkagupit, blur na lang yung dulo nun para hindi masyadong mahalata. Yung pagdaan nung lola dito, masyado siyang aliksi yung paggalaw. Kung sinasabi nilang multo in demand, remember, ang video na to ay galing sa edited na to. Sa opinion ko, nakapatong yung shot na yan. Ang ine-edit ko lang dyan pag sa mga cries din eh. Yun lang, titles, audio dubbing, at saka yung transition. Ako hindi. I don't think so. Consistent yung light. Hindi ako video expert pero sa akin hindi. Consistent yung light eh. Feeling ko totoong tao tong dumaan. Tsaka hindi naman belo to eh. Hindi siya belo. Tela to or something. Considered ba belo yon? Pero hindi yung belo na traditional na belo. Maaring mainit, tapos dumaan siya ng mabilisan na habang si photographer siguro or videographer may inaayos sa camera or hindi nyo lang talaga napansin. Yun ang theory ko dito. Pero hindi ko naman ginagawa yung gano'n, yung nagko-chroma. Pero alam niya yung chroma, Hindi na po kayong mag-alala. Pero ito, men, may mga pinakita bang pictures? Ito, may pinakita bang ibang pictures? Duda talaga ako dito dito sa na to May explanation to. Yung mga dreams namin. Yung motif nung kasal ko, yellow. Mula dun sa flower girl hanggang dun sa bridesmaid. May ibang picture pa ba maliban dyan? Ako si Dindo Ramos, pinsan ko si Raymond. At ako yung isa sa mga official photographer nila. Yung paglakad ko sa altar, kita ko lang yung sa unahan. May akin. Wala nang ibang picture na pinakita masyadong tipid men Hindi ang conclusion ko, hindi ko pwede sabihin na paranormal kasi dapat may comparison tayo Tingnan mo yung mga picture, ang tipid nila magbigay ng picture kasi kasama yun kasama dapat sa investigation. Tingnan mo nga ibang picture, baka naman mayroon makukuha na mas malinaw yan bago tayo mag-conclude. Kung tatanungin mo, mukhang nakabelo, mukha naman talaga nakabelo. Pero gusto ko malaman, ano ba talaga yon? Ngayon, kung sa ibang picture, wala yon, katabi nung flower, wala yon, baka nga paranormal. Diba? Pero doon sa video na may dumaan na lola, feeling ko lang naman yun. Napadaan lang talaga. Anyway, anong opinion nyo tungkol dyan, mga kababayan ko? Paki-comment na lang sa baba. Maraming salamat po. Bye-bye.